Alam niyo ba yung pakiramdam na para kang isang estranghero sa sarili mong pamamahay? Yung pakiramdam na ikaw ang nagluwal sa kanila. Ikaw ang nagpalaki. Pero ngayon ay para ka na lang isang lumang kasangkapan sa bahay na nakakaabala sa paningin nila. Ako si Corazon. Tawagin niyo na lang akong Lola Cora. 63 taong gulang. Byuda. Naalala ko pa ang umagang iyon. Isang taon na ang nakalilipas mula nang iwan ako ng aking asawang si Thomas. Atake sa puso, mabilis, walang paalam. Naiwan akong mag-isa sa malaki at lumang bahay namin sa Antipolo. Linggo noon, nasa kalagitnaan ako ng misa. Nakaupo ako sa paborito kong pwesto sa simbahan, tahimik, nagninilay. Hinihingi ko sa Diyos na sana ay bigyan pa ako ng lakas. Dahil simula nang mawala si Thomas, pakiramdam ko ay naglaho na rin ang respeto ng mga anak ko sa akin. Biglang tumunog ang telepono ko. Nakalimutan ko itong i-silent. Ang hina na kasi ng alaala ko minsan. Ang lakas ng vibrate sa loob ng aking bag. Parang may kung anong nagpupumilit na makawala. Tinignan ko ang screen. Si Mang Narding, ang kontratista. Siya ang kinuhang kong mag-aayos ng opisina ni Thomas. Linggo ngayon, lumabas ako ng simbahan. Masakit ang tuhod ko. Ang bawat hakbang ay paalala ng aking edad. At nang sagutin ko ang telepono, ang boses ni Mang Narding ay hindi ko makalimutan. Nanginginig. Natatakot. Kailangan niyo pong pumunta dito. Tinanong ko siya kung bakit. Ang sagot niya ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Sabi niya, "Ma'am, isama niyo ang mga anak ninyo. Isama niyo si Miguel. Isama niyo si Danilo. Huwag na huwag kayong pupunta ng walang kasama." Binaba niya ang telepono. Nakatayo ako doon sa labas ng simbahan. Nanginginig ang kamay. Ano ang nakita nila? Ano ang tinatago ng opisina ng asawa ko na kailangan ko pang magsama ng bodyguard? Tinawagan ko agad si Miguel. Ang panganay ko, abogado, sumagot siya sa ikatlong ring. "Ma." Nasa gitna kami ng breakfast ni Claire at ng mga bata. Ano ba yan ang boses niya? Ang tono niya? Parang isang bata na inutusang maghugas ng pinggan. Iritado. Pinipigilan kong mabasag ang boses ko. "Kailangan kita sa bahay." Narinig ko ang buntong hininga niya sa kabilang linya. Yung buntong hininga na nagsasabing, "Hay nako." Narinig ko rin ang boses ng asawa niyang si Claire sa background. Masakit ang mga salita kahit mahina. Bakit ba? Linggo ngayon ha? Hindi ba pwedeng maghintay yan? Ang sakit. Pero pinilit ko. Sinabi ko sa kanila ang babala ni Mang Narding. Huwag pumunta ng mag-isa. Binaba ko ang telepono at doon ko naramdaman ang hiya. Ang hiya na kailangan ko pang magmakaawa sa sarili kong mga anak para lang samahan ako, para lang protektahan ako. Pakiramdam ko noon, isa lang akong kasambahay na humihingi ng pabor sa kanyang mga amo. Habang nagmamaneho ako pa uwi, hindi ko mapigilang lumuha. Binalikan ko ang nakaraan, 40 taon. 40 taon akong naging ilaw ng tahanan. Ako ang gumising ng 4:00 ng madaling araw para ipaghanda sila ng baon. Ako ang namalantya ng mga uniforme nila hanggang sa maging abogado si Miguel at maging guro si Danilo. Ako ang nagtipid. Ako ang hindi bumili ng bagong damit para lang may pang-tuition sila sa magagandang eskwelahan. Binigay ko ang lahat, ang ganda ko, ang lakas ko, ang pangarap ko. At ano ang sukli? Si Miguel. Laging sinasabing, ipadadala ko na lang ang driver. Pera lang ang kaya niyang ibigay. Pero ang oras, ang presensya, wala. Walang sariling desisyon. At si Claire, ang manugang ko, ang tingin sa akin ay pabigat. Naalala ko nung nakaraan. Narinig ko silang nag-uusap. Sabi ni Claire, "Miguel, ilagay na lang natin si Mama sa home for the aged kapag lumala na ang ulyanin niya. Sayang ang kwarto sa bahay. Ang sakit. Isa na lang akong matandang babae na naghihintay ng kamatayan. Isang matandang babae na kailangan nilang tiisin dahil sa mana. Wala silang utang na loob. Hindi nila alam ang mga sakripisyo ko. Hindi nila alam kung paano ko tinaguyod ang pamilyang ito habang abala ang ama nila sa trabaho. Habang papaliko ako sa aming kalye, nakita ko na ang mga sasakyan nila. Ang itim na BMW ni Miguel, kuminang sa ilalim ng araw. Katabi nito ang lumang Honda ni Danilo. Nakita ko silang nakatayo sa harap ng bahay. Magkalayo, parang magkaibang tao na sila. Ang tanging nagbubuklod na lang sa kanila
ay ang apelyidong Golding at siguro ang paghihintay sa kung ano ang makukuha nila mula sa naiwang yaman ni Thomas. Bumaba ako ng kotse, sinalubong ako ni Miguel. Nakapamahiwang, tumingin sa relo niya. Ma, ano ba ito? Tanong niya. Agad-agad, walang kumusta ma, walang halik sa pisngi, negosyo agad. Tiningnan ko siya. Ang anak kong abogado. Ang galing niyang magsalita sa korte. Pero hindi niya man lang magawang kausapin ang nanay niya nang may lambing. Hindi ko alam. Sabi ko. Tinatago ko ang panginginig ng kamay ko. Si Mang Narding ang tumawag. Si Danilo naman, nakatayo lang sa gilid, tahimik, parang laging takot magkamali. Pumasok kami sa bahay, nakita ko si Mang Narding sa may pintuan. Ang mukha niya ay parang nakakita ng multo. Puti. Ang mata niya ay palipat-lipat sa aming mag-iina. Bakit? Ano ang nahanap niyo? Tanong ni Miguel. Pasigaw, utos. Tumingin sa akin si Mang Narding. At sa sandaling iyon, awa at takot. Sabi niya ng pabulong. Sumunod kami sa kanya. Papunta sa opisina ni Thomas. Ang pasilyo ay pamilyar. Dito kami nag-away pero ngayon, ibang pakiramdam. Mabigat ang hangin. Parang may nanunood o pagpasok namin sa opisina, napasinghap ako. Wala na ang mga estante ng libro. Wala na ang wallpaper. Ang dingding sa likod ng mesa ni Thomas ay giba na. Hindi lang basta giba. May butas. Isang malaking butas na nagpapakita na ang pader ay peke, double wall. Isang silid na hindi ko alam na naroon. 40 taon. 40 taon akong nakatira sa bahay na ito. 40 taon akong naglilinis ng kwartong ito. Pero hindi ko alam. Hindi ko alam na may tinatago si Thomas sa likod ng dingding. Pumasok kami sa loob. Maliit ang kwarto, madilim. Ang ilaw lang ay galing sa work light ng mga trabahador. Ang paligid ay puno ng mga filing cabinet. Nakalinya sa dingding ang daan-daang files. Lumapit si Miguel. Hinablot ang isang folder. Binuksan niya ito. Namutla siya. Kumuha ako ng isa, binuksan ko. May mga pangalan. Nanginig ang tuhod ko. Terminated. Anong ibig sabihin nito? Lumapit si Danilo sa isang sulok. May hawak siyang folder. Ma. Mga litrato. Maganda. Kasama niya ang asawa ko. Pumasok sila sa hotel. Kumain sa restaurant. Masaya. Ang petsa sa litrato ay taong 1998. Ang taon na nagdiwang kami ng aming 25th wedding anniversary. Ang taon na akala ko ay ang pinakamasaya sa buhay namin. Bumagsak ang mundo ko. Akala ko ay ako lang. Pero habang ako ay nagpapakamartir sa bahay, habang ako ay nagtitipid para sa pamilya, siya pala ay may ibang buhay. May tinuro si Mang Narding sa dulo ng kwarto. Isang vault. Bumukas ito at may mga videotapes. Milyon-milyong piso. Nakapangalan sa mga kilalang tao sa bayan natin. Mayor, hindi lang basta abogado ang asawa ko. Isa siyang blackmailer. Siya ang may hawak ng mga sikreto ng pinakamakapangyarihang tao sa lugar namin. At ang secret room na ito ang kanyang lihim na yaman. Ito ang kanyang trump card sa sandaling iyon. Napagtanto ko ang isang bagay. Ang mga anak ko, si Miguel at Danilo. Akala nila ay kilala nila ang tatay nila. Akala nila ay kilala nila ako. Minaliit nila ako. Inisip nila na isa lang akong walang kwentang matanda na pwedeng balewalain. Pero hindi nila alam. Sa pagbubukas ng kwartong ito, nagbago ang lahat. Ang Lola Cora na kilala nila ay wala na. Hawak ko ngayon sa aking mga kamay ang mga sikretong pwedeng sumira sa kanilang mga karera. Pwedeng sumira sa pangalan ng pamilya namin o pwedeng maging sandata ko. Sandata laban sa mga taong gustong umapi sa akin. Sandata laban sa sarili kong mga anak na walang respeto. Akala nila ay pawn lang ako sa laro ng buhay nila. Isang piyesa na pwedeng isakripisyo, nagkakamali sila. Ngayon, ako na ang may hawak ng hari. Tumunog ulit ang telepono ko, isang text. Galing sa numero na hindi ko kilala. Stop looking or everyone dies. Tumigil ka sa paghahanap. Tumingin ako sa paligid. Si Miguel. Takot na takot dahil sa kanyang reputasyon. Si Danilo, umiiyak dahil sa imahe ng kanyang ama. Si Mang Narding. Nanginginig sa takot sa kung ano ang nalaman niya. At ako? Hindi takot. Galit sa panloloko ni Thomas. Galit sa kawalan ng respeto ng mga anak ko. Galit sa mga taong nagbabanta sa amin.
Gusto nilang tumahimik ako. Gusto nilang magtago ako sa saya ng mga anak ko. Pwes, hindi mangyayari yon. Kinuha nila ang dangal ko bilang asawa. Kinuha nila ang dangal ko bilang ina. Pero babawiin ko ito. Hindi ako papayag na matapos ang kwentong ito na ako ay biktima lang. Aalamin ko ang totoo, kahit gaano pa ito kasakit. Tuturuan ko sila ng leksyon. Isang leksyon na hinding-hindi nila makakalimutan. Isang leksyon na ikukwento nila sa kanilang mga apo balang araw. Na huwag niyong mamaliitin ang isang ina. Huwag na huwag niyong kakalabanin ang ilaw ng tahanan. Dahil kapag ang ilaw na iyon ay naging apoy. Kaya nitong sunugin ang buong mundo para protektahan ang kanyang dignidad. Hahawakan ko ang mga files na ito. Hahawakan ko ang baril na ito kung kinakailangan. Ako si Corazon de Villa. At nagsisimula pa lang ang laban ko. Mga mare, mga kumare, mga kapwa ko lola at nanay na nanonood ngayon. Naramdaman niyo na ba ang naramdaman ko? Yung pakiramdam na parang naging dayuhan ka sa sarili mong bahay. Yung pakiramdam na pagkatapos mong ibigay ang lahat, ang gatas sa iyong dibdib. Ang lakas ng iyong katawan. Ang huling sentimo sa iyong pitaka ay tatalikuran ka lang ng mga taong pinakamamahal mo. Kung oo, pindutin niyo ang like at share sa videong ito. Iparating natin sa kanila na hindi tayo nag-iisa at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Saan kayo nanonood? Gusto kong marinig ang inyong kwento. Kwentuhan tayo. Dahil sa mundong ito, tayo-tayo na lang ang magdadamayan. Halina't samahan niyo ako tuklasin natin ang lihim ni Tomas. At tignan natin kung paano babangon ang isang inang inapi. Ito ang kwento ng aking paghihiganti. Ito ang kwento ng aking katarungan. Simulan na natin. Pagdating namin sa bahay, mabigat ang hangin. Parang may nakadagan sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ang init ng hapon sa Antipolo ay hindi ko naramdaman dahil sa lamig ng pawis na tumutulo sa aking likod. Nakatayo si Mang Narding sa may pintuan. Ang mukha niya ay puting-puti, parang naubusan ng dugo. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng martilyo at lagari ay nanginginig ngayon. Ma'am Corazon, sabi niya. Ang boses niya ay halos pabulong. Salamat sa Diyos at dumating kayo. Salamat at kasama niyo ang mga anak ninyo. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Agad niya kaming dinala sa opisina ni Tomas. Ang opisina na iyon ay sagrado para sa akin. Doon nagtatrabaho ang asawa ko gabi-gabi. Doon siya nagbabasa ng mga kaso. Doon siya nagpapahinga. Pero nang pumasok kami, iba na ang itsura nito. Ang dingding sa likod ng malaking mesa ni Tomas ay giba na. Ang mga bookshelf o estante ng mga libro ay naalis na. At sa likod ng magandang kahoy na narra, may butas. Isang malaking butas na kasya ang isang tao. Lumapit ako, dahan-dahan. Hinawakan ako ni Miguel sa braso. Ma, dito ka lang, sabi niya. Pero kailangan kong makita. Kailangan kong malaman kung ano ang tinatago ng asawa ko sa loob ng 40 taon. Pumasok kami sa butas. At tumambad sa amin ang isang maliit na kwarto. Isang secret room, malamig sa loob, amoy lumang papel, amoy alikabok, amoy sekreto. Walang bintana ang kwartong iyon. Ang tanging liwanag ay galing sa bombilya na kinabit ng mga trabahador. Sa paligid ng kwarto, puno ng filing cabinets, puno ng mga folder, puno ng mga kahon. Diyos ko, Tomas! Ano ito? Bulong ko sa sarili ko. Lumapit si Miguel sa isang estante. Kumuha siya ng isang file. Binuksan niya ito at nanlaki ang kanyang mga mata. Ma, sabi ni Miguel. Tignan mo ito. Ito si Mayor. Tiningnan ko ang file. Mga litrato ni Mayor na tumatanggap ng suhol mula sa mga kontraktor. Mga kopya ng bank transfer. Mga sulat na may pirma niya. Lahat ng ebidensya ng corruption ay nandito. Lumipat naman si Danilo sa kabila. Kumuha rin siya ng folder. Ma, ito naman si Chief Manalo. Ang hepe ng pulisya. Mga litrato ni Chief Manalo na kausap ang mga kilalang drug lord. Mga ebidensya na siya ang protector ng mga sindikato. Nanghina ang tuhod ko. Ang mga taong ito, ang mayor, ang hepe, silang mga kumpare ni Tomas. Sila ang mga ninong ng mga anak ko. Sila ang madalas naming kasama sa mga party at fiesta. Lahat pala sila ay may baho na tinatago. At ang asawa ko,
Ang asawa ko ang may hawak ng mga baho nila. Bakit? Bakit gagawin ito ni Thomas? Nangingikil ba siya? Blackmailer ba ang asawa ko? Pero hindi pa doon natatapos ang gulat ko. Sa isang sulok ng kwarto, may nakita akong isang folder na walang pangalan. Petsa lang ang nakasulat. Hunyo, taong 1998. Kinuha ko ito. Ang kamay ko ay nanginginig. Binuksan ko ang folder. At parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Mga litrato. Litrato ni Thomas. At may kasama siyang babae. Isang magandang babae, maputi. Mahaba ang buhok, bata. Nakita ko sila sa litrato na pumapasok sa isang hotel sa Maynila. Nakita ko silang kumakain sa mamahaling restaurant. Nakita ko silang magkahawak kamay. Ang petsa sa litrato. Hunyo 1998. Naalala ko ang taong iyong. Iyon ang taon ng aming silver wedding anniversary. Ika-25 taon ng aming kasal. Nagkaroon kami ng malaking handaan. Masaya kami noon. Akala ko ay masaya kami. Pero sa mga litratong ito, habang nagpapakita siya ng pagmamahal sa akin, may iba pala siyang kasama. Tumulo ang luha ko, kundi dahil sa sakit ng pagtataksil. Ma, sabi ni Danilo. Niyakap niya ako. Niloko niya ako, sabi ko. Niloko ako ng tatay niyo. Akala ko, ang pinakamasakit na bagay ay ang mamatayan ng asawa. Hindi pala. Ang mas masakit ay ang malaman mong ang taong pinakamamahal mo, ang taong pinagkatiwalaan mo ng buong buhay mo, ay may tinatagong ibang buhay. Isang kriminal, isang babaero, isang sinungaling. Iyon ba si Thomas? Iyon ba ang lalaking pinakasalan ko? Sa loob ng kwartong iyon, ang sarili kong puso ang naramdaman kong nadurog. Parang gusto kong sunugin ang buong bahay, gusto kong burahin ang alaala niya. Hindi ko alam na ito ay simula pa lamang ng mas malalim na bangungot habang nakaupo ako sa sahig ng secret room. Gulong-gulo ang isip ko. Si Miguel ay patuloy na nagbubukas ng mga files. Galit na galit. Si Danilo naman ay nakatulala. Biglang may narinig kaming kalabog sa pintuan sa itaas. At mga boses. Malalakas na boses. Tao po, NBI ito. NBI, ang National Bureau of Investigation? Bakit sila nandito? Umakyat kami sa sala. May mga badge. Ang iba ay may hawak na mahahabang baril. Kayo po ba si Mrs. Corazon de Villa? Tanong ng isa. Mukhang siya ang pinuno. Matigas ang muka, walang ngiti. Pinipilit kong maging matapang kahit gusto ko nang himatayin. Ako po si Agent Santos. Kailangan po naming inspeksyonin ang bahay niyo. May warrant kami. Bakit? Tanong ni Miguel. Lumabas ang pagkaabogado niya. Hindi niyo pwedeng pasukin ang bahay namin nang walang malinaw na dahilan. Tiningnan siya ni Agent Santos ng matalim. Dahil sa partner ng tatay mo, si Attorney Eduardo. Natigilan ako. Si Tito Ed, ang partner ni Thomas sa law firm sa loob ng 30 taon. Siya ang ninong ni Miguel sa kasal. Siya ang tumulong sa akin na ayusin ang mga papeles noong namatay si Thomas. Anong meron kay Tito Ed? Tanong ko. Nawawala siya at kasabay ng pagkawala niya. Magkano? Tanong ni Miguel. 120 milyon. 120 milyong piso. Pera mula sa trust fund ng mga kliyente. Napahawak ako sa dibdib ko. Diyos ko, 120 milyon. Hindi yung barya. Iyon ay pera na hindi namin kikitain sa buong buhay namin. At hindi lang yon, dagdag ni Agent Santos, may nakuha kaming impormasyon na si Attorney Eduardo at ang asawa niyo, si Attorney Thomas, ay sangkot sa isang malaking protection racket. Protection racket? Ano yon? Tanong ni Danilo. Nangingikil sila. Paliwanag ng ahente. Ginagamit nila ang mga files at impormasyon laban sa mga mayayamang tao. Nagbabayad ang mga taong ito para itago ang mga baho nila. At naniniwala kami na kaya tumakas si Eduardo ay dahil may nagbabanta na sa buhay niya. Dinala namin sila sa secret room nang makita ni Agent Santos ang mga files. Napailing siya. Ito na nga, may nakita silang isang ledger, isang libro ng listahan. Binuksan nila ito sa harap namin. Nakita ko ang sulat kamay ni Thomas. Ang pamilyar na sulat kamay na nakikita ko sa mga birthday card at love letter noon. Pero ngayon, manalo, win milyong piso kada quarter. Congressman, ang daming pera, ang daming transaksyon. Biglang gumuho ang mundo ko. Ang tingin ko kay Thomas.
mula sa isang marangal na abogado na tumutulong sa mahihirap, mula sa isang mapagmahal na ama. Ngayon, isa siyang protektor ng mga masasamang tao. Kaya pala maganda ang buhay namin. Kaya pala nakapag-aral sa magagandang eskwelahan ang mga anak ko. Kaya pala may malaki kaming bahay. Lahat pala ito, naramdaman ko ang hiya, ang matinding hiya. Paano ko haharapin ang mga tao sa simbahan? Paano ko haharapin ang mga kapitbahay? Ang buong bayan ay malalaman na ang pamilya de Villa ay nabubuhay sa krimen. Tumingin sa akin si Miguel. Ang mata niya ay puno ng sisi. Ma, umiling ako, umiiyak. Hindi ko alam anak. Maniwala ka, pero nakita ko sa mata niya na hindi siya naniniwala para sa kanya. Ang nanay niya ay kasing dumi rin ng tatay niya. Si Danilo naman ay nakayuko lang. Umiiyak. Ang pundasyon ng pamilya namin, ang dangal na iningatan namin, ay gawa pala sa buhangin. Naanod na ang lahat ng alon ng katotohanan. Wala na si Thomas para magpaliwanag. Naiwan ako dito, sumasalo ng lahat ng putik na iniwan niya. Habang abala ang mga ahente ng NBI sa pag-iimbentaryo ng mga files sa secret room, umupo muna ako sa sofa sa sala. Ang ulo ko ay parang binibiyak sa sakit. Hawak ko ang telepono ko. Hinihintay ko na baka tumawag si Claire o baka may kamag-anak na makabalita at magtanong. Biglang tumunog ang telepono, vibrate. Isang text message. Binuksan ko ang mensahe. Tumigil kayo sa paghahanap. Kinabahan ako. Paano nila nalaman na nadiskubre namin ang kwarto? Ipapakita ko sana kay Miguel ang mensahe ng biglang, "Vlog!" Kasunod ang tunog ng nababasag na salamin. Napatalon ako. Napasigaw si Danilo. Isang malaking bato ang bumasag sa bintana ng aming sala. Gumulong ito sa sahig. May nakabalot na papel sa bato. Tinalian ng goma. Agad na tumakbo si Agent Santos at ang ibang ahente papunta sa amin. "Dapa! Sigaw nila! Dumapa kayo!" Naramdaman ko ang bubog na tumutusok sa siko ko. Narinig ko ang ugong ng makina ng motorsiklo sa labas. Mabilis na humarurot palayo. Sinuot niya ang kanyang gloves. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel. Binuklat niya ito. Tumingin sa akin si Agent Santos. "Seryoso, isang listahan ng mga pangalan," sabi niya. "Pangalan niyo Mrs. Corazon, pangalan ni Miguel, pangalan ni Danilo, pati pangalan ng mga apo niyo." Nanlamig ang buong katawan ko, pati mga apo ko, at sa ibaba ng papel, may nakasulat sa pulang tinta. "Ang sino mang makaalam ay magbabayad." Hindi na ito laro. "Mrs. Corazon, ang mga taong nasa files ng asawa niyo, alam na nila na nakuha niyo ang ebidensya at gagawin nila ang lahat para patahimikin kayo. Kailangan nating umalis dito." "Ngayon na. Saan kami pupunta?" tanong ni Miguel. Takot na takot sa isang safe house. Isang lugar na walang makakaalam. "Iwan niyo ang mga sasakyan niyo dito. Sumakay kayo sa van namin. Bawal magdala ng cellphone." "Paano ang trabaho ko?" reklamo ni Miguel. "Mas gusto mo bang mawalan ng trabaho o mawalan ng buhay?" Sigaw ni Agent Santos. Wala kaming nagawa. Nagmadali kaming mag-impake ng ilang damit. Habang isinasara ko ang pinto ng bahay namin, napaiyak ako. Ito ang bahay kung saan lumaki ang mga anak ko. At ngayon, sumakay kami sa van ng NBI. Madilim ang tint ng bintana. Hindi namin makita ang labas. Ang biyahe ay tahimik at nakakatakot. Dinala kami sa isang liblib na bahay sa probinsya. Walang kapitbahay. Pagpasok namin sa safe house, doon sumabog ang damdamin ng bawat isa. Kasalanan ni Papa ito kung hindi siya naging ganid sa pera. Hindi mangyayari ito. Sira na ang karir ko. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan si Papa. Sigaw naman ni Danilo. "Wala akong pakialam kung patay na siya," sagot ni Miguel. "Pwede tayong mamatay lahat ngayong gabi. At ikaw, Ma, asawa ka niya, di ba? Imposibleng hindi mo alam na kriminal ang asawa mo." "Hindi ko alam," umiiyak na sagot ko. "Sinungaling," sigaw niya. Sobrang sakit ay tinatawag akong sinungaling. Sa loob ng safe house na iyon, naramdaman ko na hindi lang buhay namin ang nasa panganib, kundi pati ang pamilya namin. Dahil sa takot, gabi na, pero hindi ako makatulog. Nakatingin sa dilim. Sino ba talaga ang asawa ko? At sino ba talaga ako sa buhay niya? Isa ba akong asawa? O isa lang akong tanga na niloko niya habang buhay? Biglang namatay ang ilaw. Brown out. Kinabahan ako. May narinig akong kaluskos sa likod bahay. Tumayo ako. Hahanapin ko sana ang mga ahente ng NBI. Pero nakita ko silang nakahandusay sa sala. Tulog o patay? Diyos ko po, may bumukas na pinto.
Ang pinto sa kusina. May pumasok na anino. Isang lalaki. May hawak na baril. May dalang flashlight. Itinutok niya ang ilaw sa mukha ko. Huwag kang sisigaw, Corazon, sabi ng lalaki. Kilala ko ang boses na yon. Pamilyar na pamilyar. Dr. Cruz? Tanong ko. Binaba niya ang flashlight. Si Dr. Cruz nga. Ang aming family doctor sa loob ng 20 taon. Siya ang nagpaanak sa akin kay Danilo. Siya ang gumagamot sa amin kapag may sakit. Bakit? Bakit ka nandito? Bakit may baril ka? Tanong ko. Umuurong ako palayo. Huwag kang matakot, sabi niya. Hindi ako nandito para saktan kayo. Nandito ako para sabihin ang totoo. Anong totoo? Nilapag niya ang baril sa mesa. Naglabas siya ng isang lumang envelope mula sa kanyang jacket. Akala niyo masamang tao si Thomas, sabi ni Dr. Cruz. Akala niyo nangungulekta siya ng blackmail para sa pera. Mali kayo. Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang mata niya ay puno ng lungkot. Ginawa niya ang lahat ng iyon. Para sa iyo, Corazon. Para sa akin, paano? Kriminal siya, sigaw ko. Buksan mo ang envelope. Utos niya, kinuha ko ito. Nanginginig. Binuksan ko ang laman. Isang birth certificate. Luma na. Naninilaw na ang papel. Binasa ko ang pangalan. Maria Santos. Ipinanganak sa Pampanga. Taong 1962. Sino ito? Tanong ko. Ikaw yan, sabi ni Dr. Cruz. Umiling ako, hindi. Corazon ang pangalan ko. Ipinanganak ako sa Maynila. Ang mga magulang ko ay sina Roberto at Elena. Hindi. Sabi ni Dr. Cruz. Inampun ka lang nila Roberto at Elena. Binago nila ang pangalan mo. Binago nila ang birth certificate mo para itago ka. Itago ako saan? Sa mga pumatay sa tunay mong mga magulang. Biglang sumakit ang ulo ko. Parang may pilit na bumabalik na alaala. Apoy, usok, sigawan. Noong 6 na taong gulang ka, kwento ni Dr. Cruz. Sinunog ang bahay ninyo sa Pampanga. Pinatay ang tatay at nanay mo dahil ang tatay mo ay isang accountant na nakatuklas ng katiwalian ng isang malaking sindikato. Ikaw lang ang nakaligtas. Tumakas ka. Nakita ka ng mga kinilala mong magulang. At dahil alam nilang hahanapin ka ng sindikato para patayin ang huling saksi. Pinalitan nila ang pagkatao mo. Naging Corazon ka. Nakalimutan mo ang nakaraan dahil sa trauma. Natulala ako. Ang mga bangungot ko nung bata ako. Ang takot ko sa apoy. Ang pakiramdam na parang laging may kulang. Nalaman ito ni Thomas. Patuloy ni Dr. Cruz. Bago kayo ikasal, nag-imbestiga siya. Nalaman niya kung sino ka talaga. At nalaman niya na ang mga pumatay sa magulang mo ay buhay pa. At sila na ngayon ang mga makapangyarihang tao sa lugar natin. Ang mayor, ang hepe. Tumango si Dr. Cruz. Sila at ang mga amo nila. Kung nalaman nilang buhay si Maria Santos, papatayin ka nila. Kaya gumawa ng paraan si Thomas. Hindi niya kayang lumaban sa dahas. Abogado lang siya. Kaya lumaban siya gamit ang impormasyon. Kinalkal niya ang baho nila, ang mga krimen nila. At tinago niya ang mga ebidensya sa secret room. Hindi siya nanghingi ng pera para yumaman. Ang pera ay palabas lang para isipin nila na mukhang pera lang siya. Pero ang totoo, ang mensahe niya sa kanila ay ito. Huwag niyo gagalawin ang asawa ko. Dahil oras na may mangyari sa kanya, ilalabas ko ang baho niyo at sisirain ko kayo. Iyon ang insurance niya. Ikaw ang policy. Napahagulgul ako. Sa loob ng 40 taon, akala ko ay simpleng abogado lang siya. Pero sa loob ng 40 taon, araw-araw siyang nakikipaglaro kay kamatayan. Araw-araw siyang nakikipagnitian sa mga demonyo. Para lang masiguro na makakatulog ako ng mahimbing sa gabi. Ang mga files, ang kasamaan na akala namin ay ginawa niya. Lahat pala yon ay gawa ng pagmamahal. Isang marahas at delikadong pagmamahal. At ngayon, wala na siya. Wala na ang protector ko. At alam na ng mga kalaban na wala nang haharang sa kanila. Kaya sila sumugod. Kaya sila nagbanta. Dahil gusto nilang tapusin ang trabahong hindi nila natapos 50 taon na ang nakararaan. Ang patayin si Maria Santos. Tumingin ako kay Dr. Cruz. Tumutulo ang luha ko. Ano ang gagawin ko? Tanong ko. Kailangan nating lumaban. Hindi bilang Corazon na mahina, kundi bilang Maria, ang babaeng nakaligtas sa apoy. Sa gabing iyon, namatay ang isang parte ng pagkatao ko, ang Corazon na takot at walang alam. At sa abo ng katotohanan, may bagong nabuo. Isang ina na handang gawin ang lahat, hindi lang para mabuhay,
kundi para bigyan ng hustisya ang asawang nag-alay ng kaluluwa para sa kanya. Lumipas ang mga araw sa loob ng safe house. Ang bawat oras ay parang isang taon. Walang signal ng telepono. Walang balita mula sa labas. Pero may telebisyon. At doon namin napanood ang unti-unting pagguho ng aming mundo sa balita sa gabi. Ang mukha ng asawa ko ay nasa screen. Attorney Tomas De Villa, masakit. Sobrang sakit makita na ang pangalan na iningatan namin ng ilang dekada ay binaboy sa harap ng buong bansa. Pero hindi pa doon natatapos ang bangungot. Ang sumunod na balita ay tungkol sa mga anak ko, si Miguel. Ang panganay ko, ang pride ko. Nakita ko ang mukha niya sa TV, sinuspinde siya ng Korte Suprema. Tinanggalan siya ng lisensya bilang abogado habang iniimbestigahan ang koneksyon niya sa kanyang ama. Nakita ko si Miguel sa sulok ng safe house. Nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad, umiiyak, wala na, at si Danilo, ang mabait kong Danilo. Nakatanggap kami ng balita mula kay Agent Santos. Ang school board kung saan nagtuturo si Danilo ay naglabas ng desisyon. Tinanggal siya sa trabaho, hindi dahil sa kakulangan ng galing, kundi dahil sa gawa-gawang kwento. May nagkalat na tsismis na nagnanakaw daw siya ng pondo ng eskwelahan. Kasunod nito, ang pamilya ng manugang kong si Claire, nagsampa sila ng kaso laban sa akin, laban sa amin. Sila ay isang pamilyang politiko. Isang pamilyang hawak ni Tomas sa leeg noon dahil sa mga baho nila. Ngayong wala na si Tomas. Gumaganti sila. Ang pamilya De Villa ay mga kriminal. Niloko nila kami. Ang kapal ng mukha. Sila ang mga kurakot, pero dahil patay na ang asawa ko. At dahil nagtatago kami, sila ngayon ang nagmumukhang bida at kami ang kontrabida. Tumingin ako sa mga anak ko. Si Miguel ay galit na galit. Si Danilo ay tulala. Pakiramdam ko, pasan ko ang daigdig, ang bigat-bigat. Ako ang dahilan nito. Kung hindi dahil sa akin, hindi gagawin ni Tomas ang mga bagay na yon. Hindi masisira ang buhay ng mga anak ko. Lumapit ako kay Miguel. Hahawakan ko sana siya sa balikat. Huwag mo akong hawakan, sigaw niya. Lumayo ka. Napahinto ako. Ang sakit. Dahil sa nakaraan mo, tumalikod siya at nagkulong sa kwarto. Naiwan ako sa sala. Kasama ang bigat ng hiya. Diyos ko, huwag ang mga anak ko. Ako na lang ang parusahan niyo. Hindi pa tapos ang laban. Gusto ng mga kalaban na sumuko kami. Gusto nilang magpakamatay kami sa hiya. Gusto nilang magkawatak-watak kami. Hindi ko ibibigay sa kanila ang kasiyahang iyon. Pinunasan ko ang luha ko. Tumayo ako ng tuwid. Kahit nanginginig ang tuhod ko. Anak, sabi ko kay Danilo na nakatulala. Tumingin siya sa akin. Hindi pa tapos ang tatay mo, sabi ko. At hindi pa tapos ang nanay mo kinabukasan. Hinarap ko si Agent Santos. Kailangan kong makita ang mga tapes, sabi ko. Anong tapes, Mrs. Corazon? Tanong niya. Ebidensya yon, nasa custody ng NBI, ang mga VHS tapes na nakuha sa safe, sabi ko. May iniwang mensahe ang asawa ko. Alam ko yon. Kilala ko si Tomas. Hindi siya aalis nang walang iiwan na solusyon. Nag-alinlangan si Agent Santos. Pero nakita niya ang desisyon sa mga mata ko. Ang desisyon ng isang ina na wala nang mawawala. Sige, sabi niya. Pero babantayan namin kayo. Nagdala sila ng lumang VCR player. Pero buti na lang meron ng NBI. Kinabit nila ito sa TV sa sala ng safe house. Tinawag ko ang mga anak ko. Miguel, Danilo. Manood kayo. Kahit galit si Miguel, gusto rin niyang malaman ang totoo. Pinili ko ang tape na may petsang Oktubre 8. 2 linggo bago mamatay si Tomas. Pinindot ko ang play. Static. Ang asawa ko, buhay na buhay sa screen. Nasa opisina siya, mukhang pagod. Corazon, sabi niya sa video. Kung pinapanood mo ito, wala na ako. At nahanap mo na ang secret room. Napahagulgol ako. Alam kong galit kayo. Miguel, tumingin si Tomas sa kamera. Diretso sa mata namin. Hindi ako naging masamang tao dahil gusto ko. Naging masama ako dahil mahal na mahal ko ang nanay niyo. Nakita ko si Miguel. Napayuko siya. Corazon, ang taong pumatay sa mga magulang mo noon. Ang taong nagtulak sa'yo para magtago habang buhay. Buhay pa siya. At siya ang pinakadelikadong tao sa lahat. Sino pa? Sino siya? Bulong ni Danilo sa TV. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya sa tape na ito, sabi ni Tomas.
dahil baka makuha ito ng mga kalaban, pero bumuntong hininga si Thomas sa video. Nag-iwan ako ng huling ebidensya, isang video recording ng pagtatapat ng isang saksi. Nakatago ito sa lugar na mahalaga sa ating pamilya, sa lugar kung saan binuo natin ang mga pangarap natin para sa mga bata, sa lugar na gawa ng aking mga kamay. Biglang namatay ang video, end of tape, nagkatinginan kami. Nag-isip ako, ang opisina? Hindi. Halughog na yon. Biglang nagsalita si Danilo. Ang boses niya ay mahina pero sigurado. Ang tree house, yung bahay kubo sa puno sa likod bahay, sabi ni Danilo. Nung 10 taong gulang ako, si Papa mismo ang gumawa noon. Buong summer kaming nagkarpintero. Sabi niya sa akin noon, anak, dito tayo magtatago ng mga sekreto. Tumindig ang balahibo ko, ang lumang kubo sa puno ng mangga na hindi namin giniba kahit luma na. Dahil ayaw ni Thomas, Agent Santos. Ngayon na, alam ng mga sindikato na yon ang bahay nyo. Baka may nakaabang. Wala akong pakialam, sagot ko. Kung nandoon ang ebidensya na maglilinis sa pangalan ng asawa ko at magliligtas sa mga anak ko, pupunta ako kahit mag-isa. Napilitan ng NBI, puno ng armadong ahente. Gabi na nang dumating kami. Ang bahay namin ay mukhang nakakatakot sa dilim. Ang police tape na dilaw ay nakaharang pa rin sa pintuan. Ang basag na bintana ay tinakpan lang ng plywood. Dito lang kayo sa loob ng sasakyan, sabi ni Agent Santos. Hindi nyo alam kung saan titingin. Ako lang at si Danilo ang nakakaalam. Ang hangin ay malamig. Kahit ang mga aso ng kapitbahay ay hindi tumatahol. Dumiretso kami sa likod bahay. Malaki, nakadapo ang lumang treehouse. Danilo, sabi ko. Kaya mo pa bang umakyat? Tumango si Danilo. Ma. Para kay Papa, umakyat si Danilo sa hagdang kawayan. Ang bawat hakbang ay may creak ng lumang kahoy. Sinundan siya ng isang ahente na may flashlight. Nasa baba lang ako. Ma! Sigaw ni Danilo mula sa itaas. May nahanap ako. Bumaba siya. May hawak na metal na kahon. Kalawangin na. Binuksan namin ito sa ilalim ng ilaw ng flashlight. Sa loob, isang VHS tape at isang folder. Sa folder, dali-dali kaming pumasok sa bahay. Kinabit ulit ang VCR. Ang ay parang tambol. Ito na ang katotohanan. Nag-play ang video. Ang kuha ay madilim, parang hidden camera. Nakatutok sa isang mesa, si Thomas ay nakaupo at sa harap niya may isang babae. Kilala ko siya, sigaw ni Danilo. Si Principal Reyes, ang principal ng eskwelahan namin. Patay na siya, sabi ni Agent Santos. Natagpuan siyang patay sa kotse niya nung nakaraang linggo. Suicide daw, sabi ko. Umiiyak si Principal Reyes. Tomas, ililibing ko ang kaso mo. Kung sasabihin mo sa akin ang totoo, sino ang pumatay sa magulang ng asawa ko? Sino ang pumatay sa mga Santos sa Pampanga noong 1968? Umiiyak ang principal. Takot na takot. Kapag sinabi ko, papatayin niya ako. Papatayin ka rin niya kapag nalaman niyang may alam ka, sabi ni Thomas. Sabihin mo na, bumuntong hininga ang principal. Tumingin sa paligid na parang may multo. Ang tatay ko, driver siya ng sindikato noon. Siya ang nagmaneho ng getaway car nung gabing sinunog ang bahay ng mga Santos. At sino ang nagsindi ng apoy? Tanong ni Thomas. Sino ang pumatay? Siya. Bulong ng prinsip ngayon. Pangalan, sigaw ni Thomas. Gusto ko ng pangalan. Si Ricardo Manalo, sabi ng principal. Si Chief Carding. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelo. Si Carding? Ang taong laging dumadalaw dito para magkape at makipaglaro ng chess kay Tomas. Siya? Siya ang demonyong kinatatakutan ko buong buhay ko. At siya ang pumatay kay Tomas. Napahawak ako sa bibig ko para pigilan ang pagsigaw. Diyos ko, nakauniporme siya ng pulis at nakangiti siya sa amin araw-araw. Habang nakatulala kami sa TV, biglang may kumatok sa pinto, malakas, mabilis. O napatalon kami. Binunot ng mga ahente ng NBI ang baril nila. Si Chief Carding iyon. Kilalang kilala ko ang boses niya. Buksan niyo. Sigaw niya sa labas. Nabalitaan kong bumalik kayo. Delikado dito. Nandito ako para tumulong. Tumulong? Gusto kong sumuka.
Nandito siya para tapusin kami. Huwag niyong bubuksan! Sigaw ko. Pero huli na, hindi lang si Carding. May kasama siyang 2 pulis. Pero hindi sila mukhang pulis ngayon. Mukha silang mga berdugo. Bilis ng pangyayari. Inagaw ni Carding ang baril ng ahenteng nasa pinto. Binaril niya ito sa balikat. Bang! Dumapa si Miguel at Danilo. Lumapit sa akin si Carding. Hinablot niya ako sa buhok, tinutukan ng baril sa ulo. Huwag kayong kikilos, sigaw niya sa mga natitirang ahente ng NBI. Kung ayaw niyong sumabog ang ulo ng matandang ito, tumigil ang lahat. Ang tahimik ng bahay, ang tanging naririnig ko lang ay ang mabigat na paghinga ni Carding sa likod ko at ang amoy ng kanyang perfume, ang parehong pabango na suot niya noong Pasko nang bigyan niya ako ng regalo. Hello Maria, bulong niya sa tenga ko. Kinilabutan ako. Alam niya kung sino ako. Carding, bakit? Tanong ko. Umiiyak. Tumawa siya. Isang tawang walang saya. Nakakatakot. Kaibigan, sabi niya, ang asawa mo si Thomas. Matagal ko na siyang sinasabihan na tumigil na. Tomas, sabi ko, tama na. Mayaman na tayo. Hayaan mo na ang nakaraan. Pero matigas ang ulo niya. Gusto kanyang bigyan ng hustisya. Kaya pinatay mo siya, tanong ko. Kailangan. Pinalitan ko ang gamot niya sa puso noong huling dalaw ko dito. Akala ng lahat natural death. Hayop ka! Sigaw ni Miguel mula sa sahig. Tumahimik ka Miguel. Sigaw ni Carding. Isa ka pang hambog. Hinawakan niya ako ng mahigpit. Masakit ang braso ko. Gusto sana kitang buhayin. Kasi mabait ka naman. Masarap kang magluto. Pero masyado ka ng maraming alam. At nakuha niyo pa ang tape. Itinutok niya ang baril sa noo ko. Dahil matanda ka na. Gagawin kong mabilis, sabi niya. Wala akong nakitang awa. Wala akong nakitang pagdududa. Ang tingin niya sa akin. Isa lang akong mahinang lola. Isang matandang babae na nanginginig sa takot. Isang biktima. Hindi niya alam. Sa bulsa ng aking cardigan. Ang letter opener ni Thomas. Ito ang letter opener na nasa mesa ni Thomas noong unang beses akong pumasok sa opisina niya. Hinawakan ko ito ng mahigpit. Patawarin mo ako, Diyos ko. Ang boses ko ay biglang naging matatag. At akala na ako? At sa isang iglap, gamit ang buong lakas sinak-opener sa hita niya. Baon na baon. Ah! Sumigaw si Carding sa sakit. Napabitaw siya sa akin. Napaluhod siya. Dumapa ako agad. Sugod! Sigaw ni Agent Santos. Sabay-sabay na nagpaputok ang NBI. Dinaluhong ng mga ahente si Carding. Pinusasan siya habang namimilipit sa sakit. Tumakbo sina Miguel at Danilo sa akin. Niyakap nila ako. Ma, okay ka lang? Umiiyak si Miguel. Yakap-yakap ako na parang bata. Tumingin ako kay Carding. Tinitignan ako ng may gulat. Hindi siya makapaniwala. Natalo siya ng isang lola. Pinunasan ko ang luha ko. Tapos na ang pagtatago ni Maria Santos. At sa gabing iyon, sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang kapayapaan na hindi ko naramdaman sa loob ng 40 taon. Ang kapayapaan ng isang taong lumaban at nanalo. Lumipas ang ilang buwan. Dati, parang laging may nakaabang na masamang balita sa bawat kanto. Pero ngayon, parang nakahinga ng maluwag ang buong bahay namin. Nakahinga na rin ako, sa wakas. Naaalala ko pa nung araw na inilabas sa balita ang mukha ni Chief Carding. Si Ricardo Manalo. Ang dating tinitingala ng bayan. Ang dating kumpare namin. Ngayon ay nakasuot na ng kulay. Kahil na damit ng bilanggo, pinusasan, nakayuko. Hindi ko naramdaman ang tuwa, hindi ko naramdaman ang saya ng paghihiganti. Ang naramdaman ko lang ay pagod. Napatunayan na ang lahat sa telebisyon na si Attorney Thomas De Villa ay hindi kriminal. Siya ay isang whistleblower at para protektahan ang kanyang pamilya mula sa isang sindikato. Nang marinig ko iyon, napaiyak ako, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Maipagmamalaki na ulit ng mga anak ko ang apelyido nila, De Villa. Kasing kahulugan na ito ng sakripisyo. Pero may isa pa akong huling tungkulin na dapat gawin. Isang hapon, tinawag ko sina Miguel at Danilo sa sala. Nakatambak sa gitna ng sahig ang mga files, ang mga folder, ang mga kahon na galing sa secret room. Ito ang mga natira, ang mga ebidensya ng pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang mga ebidensya ng droga. Bahala na ang batas sa kanila. Pero ang mga nasa sahig ngayon, iba ito. Ito ang mga personal na sekreto. Litrato ng mayor na may ibang babae. Mga sulat ng pagtataksil.
Ito ang mga baho na walang kinalaman sa krimen. Ito ang mga baho na sumisira lang ng pamilya. Ma, tanong ni Miguel. Ano ang gagawin natin dyan? Pwede nating gamitin yan. Pwede nating siguraduhin na hindi na tayo gaguluhin ng mga pamilyang, yan, tumingin ako sa anak ko pero nasaktan siya ng husto. Gusto niyang gumanti. Umiling ako, kumuha ako ng posporo. Ang lumang pugon na matagal na naming hindi ginagamit. Kinuha ko ang unang folder. Kung ilalabas ko ito, wasak ang mga anak niya na walang kamuwang-muwang. Dapat ba silang magdusa dahil sa kasalanan ng tatay nila? Hindi. Nagulat si Danilo, Ma, sayang yan, proteksyon natin yan. Danilo, sagot ko. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Ang proteksyon na galing sa takot ay hindi tunay na proteksyon. Isa itong kulungan. Namuhay siya sa takot. Ayokong ipamana sa inyo ang dilim na, yon. Hinagis ko ang isa pang folder. At isa pa, pinanood namin ang paglamon ng apoy sa mga papel, ang mga litrato ng kahihiyan. Lahat habang nasusunog ang mga ito. Nang tinatanggalan, pinutol ko na. Pinutol ko na ang siklo ng blackmail. Pinutol ko na ang siklo ng takot. Pinutol ko na ang sumpa na bumalot sa pamilya namin. Kami ay biktima. Oo, pero hindi kami magiging berdugo. Hindi kami magiging katulad ni Carding na pumatay para sa sariling interes. Nang maubos ang mga papel, yinakap ko ang 2 kong anak. Malaya na tayo. Bulong ko sa kanila. Wala na tayong tinatago. Wala na tayong kinatatakutan. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahang bumalik sa normal ang buhay namin. Si Danilo. Ibinalik siya sa eskwelahan. Humingi ng tawad ang school board. Napatunayan na gawa-gawa lang ni Carding ang mga akusasyon sa kanya. Nang bumalik siya sa pagtuturo, sinalubong siya ng palakpakan ng mga estudyante. Umuwi siya ng hapon na iyon na may dalang mga bulaklak at card mula sa mga bata. Nakita ko ulit ang ngiti sa mga mata ng anak ko. Si Miguel naman, naibalik ang kanyang lisensya, pero nagbago siya. Hindi na siya ang Miguel na mayabang. Hindi na siya ang Miguel na laging nagmamadali. Nasa kusina ako, nagluluto ng kare-kare, ang paborito ni Thomas, at paborito rin ng mga apo ko. May humintong sasakyan sa tapat ng bahay. Sumilip ako sa bintana, kotse ni Miguel, at sa kabilang pinto, bumaba si Claire. Ang asawa niya. Si Claire, ang manugang ko na tumalikod sa amin nung nagigipit kami. Ang manugang ko na kumampi sa pamilya niya laban sa akin. Kinabahan ako. Galit pa ba ako sa kanya? Pumasok sila sa bahay, nasa sala si Danilo, nagbabasa ng dyaryo, tumigil siya. Lumapit si Claire sa akin. Nakayuko. Namumugto ang mga mata. Ma, sabi niya. Ang boses ay nanginginig. Lola Cora. Hindi siya makatingin sa akin. Patawarin niyo po ako, natakot ako. Iniwan ko kayo nung kailangan niyo ako. Wala akong kwentang manugang. Lumuhod siya sa harap ko. Hinawakan ng kamay ko. Naramdaman ko ang luha niya sa palad ko. Tumingin ako kay Miguel. Nakayuko rin siya. Hinihintay ang hatol ko. Hinihintay kung palalayasin ko ba ang asawa niya. Kung isusumbat ko ba ang lahat ng masasamang salita na sinabi nila sa akin. Madali lang magtanim ng galit. Madali lang sabihin na lumayas ka sa pamamahay ko. Pero naalala ko si Thomas. Na ginawa niya ang lahat para sa pamilya. Kung magtatanim ako ng galit, sayang lang ang sakripisyo niya. Hinawakan ko ang balikat ni Claire. Tumayo ka dyan, sabi ko. Malumanay. Anak, ang mahalaga, nandito ka na. Umiyak siya ng malakas sa balikat ko. Parang batang paslit. Niyakap ko siya ng mahigpit dahil alam ko, sa mundong ito, ang pagpapatawad ang pinakamabisang gamot sa sugat ng puso. Ang pamilya ay pamilya. Pero sa huli, tayo-tayo pa rin ang magkakasama sa hapagkainan. Kumain na tayo, sabi ko. Luto na ang kare-kare. Sa tanghalian na yon, kumpleto kami. Ang tawa ng mga apo ko ay punong-puno sa buong bahay. Ang ingay ng kutsara at tinidor. Ang kwentuhan, ito. Hindi ang 120 milyon na ninakaw ni Tito Ed. Hindi ang blackmail files ni Thomas. Ang yaman ay ito. Ang magkakasama kami, ligtas. At nagmamahalan. At ang bahay, binago namin. Ang kwarto kung saan itinago ang mga demonyo ng nakaraan. Giniba namin ang pader. Naglagay kami ng malaking salamin para pumasok ang araw. Naglagay kami ng mga bookshelf. Pero hindi na files ng krimen ang laman. Mga libro. Mga encyclopedia para sa mga apo ko. Mga nobela.
Kulay puti ang pintura, maaliwalas, presko. Isang hapon, nakaupo ako doon, sa bagong silid aklatan. Naglalaro ang dalawa kong apo sa sahig. Nagbabasa sila ng libro tungkol sa mga alamat. "Lola!" Tawag ng bunso kong apo, si Sofia. "Bakit po may marka dyan sa sahig?" tanong niya. Tinuturo ang bahagi ng sahig kung saan dating nakatayo ang safe ni Thomas. Napangiti ako. Mapait pero matamis. Diyan dating nakatago ang isang malaking sekreto. "Sekreto po? Tulad ng kay Batman?" tanong niya. "Ang inosente ng mga mata. Parang ganun, wala na ang sekreto, lugar na to para sa inyo. Para matuto kayo, para mangarap kayo." Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ko ang puno ng mangga. Wala na ang treehouse. Pinatanggal ko na. Masyado ng luma at delikado. At nakuha na namin ang kailangan namin doon. Ngayon, wala nang nakadagan sa mga sanga nito. Malaya na itong yumabong at abuti ng langit. Parang ako. Ako si Corazon de Villa, ang lola ni Sofia, ang batang tumakbo palayo sa Pampanga 50 taon na ang nakararaan. Dati. Pero ngayon, tinatanggap ko na siya. Si Maria ang nagbigay sa akin ng tapang para saksakin si Carding. Si Maria ang nagturo sa akin na survivor ako. At si Corazon ang nagturo sa akin na magpatawad. Si Corazon ang nagturo sa akin na maging ilaw ng tahanan. Dalawang babae sa isang katawan, parehong ako, parehong totoo. Natutunan ko na ang tunay na lakas ng isang babae, ng isang ina. Ay wala sa dahas, wala sa baril, wala sa blackmail. Ang tunay na lakas ay nasa pagiging matatag, yung kahit na gumuho ang mundo sa paligid mo. Kahit na talikuran ka ng lahat, mananatili kang nakatayo, mananatili kang nagmamahal. Kasi kung bibigay ka, sino ang sasalura sa pamilya mo? Madalas nating isipin na kapag matanda na tayo, wala na tayong silbi. Tingnan niyo ako, 63 taon, masakit ang tuhod, malabo ang mata. Pero ako ang tumapos sa laban na hindi kinaya ng asawa ko. Ako ang nagligtas sa pamilyang ito. Dahil ang mga matatanda, ang mga lola, tayo ang may pinakamahabang pasensya, tayo ang may pinakamatalas na pakiramdam, at tayo ang huling depensa ng ating pamilya. Huwag niyong maliitin ang isang lola na gustong protektahan ang kanyang mga apo. Tumayo ako mula sa aking tumba-tumba. Narinig ko ang tawag ni Miguel mula sa kusina. "Ma, kakain na. Nagdala si Claire ng lechon." Napangiti ako. Bawal sa akin yon dahil sa high blood. Pero sige, paparating na. Sigaw ko pabalik. Bago ako lumabas ng silid-aklatan, tumingin ako sa dingding kung saan nakasabit ang litrato ni Thomas. Ang litrato niya nung bata pa siya. Nakangiti. "Salamat sa pagmamahal kahit na mali ang paraan mo. Alam kong tama ang intensyon mo. Pahinga ka na, mahal ko. Ako na ang bahala dito. Ako na ang bahala sa kanila." Pinatay ko ang ilaw sa silid-aklatan. Hindi na madilim ang kwarto dahil ang liwanag ng hapon ay tumatagos sa bintana. Naglakad ako papunta sa kusina kung saan naroon ang ingay, ang tawanan, walang sekreto, walang takot, puro pagmamahal na lang at katotohanan at para sa akin. Sapat na yon, sobra-sobra na yon, kaya kayo, mga lola, tandaan nyo ito. Hanggat tumitibok ang puso nyo, may kakayahan kayong baguhin ang lahat, may kakayahan kayong lumaban, at may kakayahan kayong magpatawad. Ako si Corazon, at ito ang kwento ng aking buhay. Salamat sa pakikinig. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, o gagamitin nyo ito para gumanti, gusto kong malaman. Hanggang sa muli.